kinalalagyan ng mga lalawigan sa rehiyon batay sa direksyon. Ito po ang pag-aaralan natin ngayon sa AP Grade 3 o Araling Panglipunan Grade 3 Week 2. At ako naman po si Teacher Carlo ang magtuturo sa inyo ngayong araw na ito. Okay. Sa araling ito o ang araling ito ay naglalayon na maipamalas mo ang pag-unawa sa kinalalagyan ng mga lalawigan sa rehiyon na iyong kinabibilangan. At tayo ay napapabilang sa Rehiyon 4 o Region 4A, Calabarzon. At ayon sa katangiang geographical nito, inaasahan na masusuri mo ang katangian ng populasyon ng iba't ibang pamayanan sa sariling lalawigan batay sa edad, kasarian, etnisidad, at reliyon. Okay, mga bata, marami ditong mga salita na nabanggit na alam kong hindi pa kayo masyadong pamilyar. Isa na dito ay yung hieroglyphical. Yan. Hieroglyphical, mga bata, ito ay tumutukoy sa physical na kaanyuan ng isang lugar. No? Tinutukoy dito kung ang lugar ba ay mabundok o kaya ito ba ay matubig. No? Meron ba ito mga waterfalls? Meron ba ito mga bulubundukin? May mga ilog ba ito? O lawa? So ito yung tinatawag nating katangiang geographical. Next, meron naman tayong, alam nyo na to, no? Yung edad. No? Ito yung kung gaano nakatanda, kasarian, kung babae o lalaki. No? Gaano karami yung nakatirang lalaki at gaano karami yung nakatirang babae. Etnisidad, mga bata, ay tumutukoy sa mga katutubong pangkat na naninirahan doon sa pamayanan na yun. Okay? So sana yan ay naging malinaw sa inyo. At ulitin ko, sa araling ito, naglalayo na may pamalas mo ang pag-unawa sa kinalalagyan ng mga lalawigan sa rehiyon na iyong kinabibilangan. At ayon sa katangiang geographical nito, inaasahan na masusuri mo ang katangian ng populasyon ng iba't ibang pamayanan sa sariling lalawigan batay sa edad, kasarian, at reliyon. Okay, para sa ating unang gawain o gawain bilang 1, basahin at unawain ang mga talata sa ibaba. Tingnan nga natin. Saan ba matatagpuan sa mapa ang iyong lalawigan? Paano mo tutukuyin ang lokasyon ng mga karatig lalawigan sa Calabarzon? Tama. Ito ay magandang tanong, no? At dapat natin itong maliwanagan. Okay. Makikita sa mapa ang pangunahin at pangalawang direksyon at ang distansya ng mga lugar sa isa't isa. Mas madali mong matutukoy ang kinalalagyan ng isang lugar at kailangan mong pag-aralan at maintindihan ang pangunahin at pangalawang direksyon. Tama. Mahalaga na malaman natin ang pangunahing direksyon. Ito yung timog, silangan, kanluran, at hilaga. Yung pangunahing yung ikalawang direksyon naman o pangalawang direksyon, ito ay kombinasyon ng mga pangunahing direksyon. Halimbawa, timog silangan, no? Hilagang silangan, timog kanluran, at hilagang kanluran. Kung ang lugar ay nasa pagitan ng hilaga at silangan, sinasabing ito ay nasa hilagang silangan. O kagaya ng binanggit ko kanina. Kung ang lugar ay nasa pagitan ng timog at silangan, ang kinaroroonan nito ay nasa timog silangan. Gumagamit tayo ng pananda na letter H at letter S para sa hilagang silangan kasi yung H ay hilaga, S ay silangan. Sa timog silangan naman, gumagamit tayo ng panandang TS. T para sa timog at S para sa silangan. Kung yan ay kanluran, no? Hilagang kanluran, HK yan. Kung timog kanluran, PK. Ito na nga yung sinasabi ko. Samantala, ang direksyon sa pagitan ng timog kanluran
ay ng timog at ng kanluran ay timog kanluran. Okay. Ang hilagang kanluran naman ay nasa pagitan ng hilaga at ng kanluran. Masdan ang compass rose na may pangunahin at pangalawang direksyon. Ayun. Mga bata, anong sinabing compass rose? Ito yung tinutukoy na compass rose. No? Meron itong mga pangunahing direksyon. Yun nga ay hilaga. No? Ulitan natin, gawin natin mas malinaw. No, yun ay hilaga, timog, silangan, at kanluran. At meron naman itong pangalawang direksyon na na nasa pagitan nila, yun ay hilagang silangan, ulitin natin, yun ay hilagang silangan, timog silangan, timog kanluran, at hilagang kanluran. Yan. Kung papansin ninyo, ganito yung paggamit niya, no? Kung tayo ililipat natin to, no, itatapat natin tong compass rose dito sa lalawigan ng Rizal, makikita natin na ang nasa timog ng Rizal ay ang probinsya ng Laguna at ang nasa timog kanluran ay ang Cavite, samantalang nasa kanluran ang Manila Bay, nasa silangan ang Lamon Bay, no? At nasa ilaga natin ang Bulacan, no? Hilagang silangan actually. So, ganyan yan mga bata ha, ang paggamit ng compass rose. Okay. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin ang mga pangungusap sa ibaba at piliin sa loob ng kahon ang salitang inilalarawan o binibigyang paliwanag. No, ito ay gagawin natin sa ating notebook at hindi sa sagutang papel. Okay. Kasama dito sa mga salitang nasa loob ng box ay ang compass rose, north arrow, ordinal, pangalawang direksyon, at cardinal. Okay, number 1 daw. Ang pangunahing direksyon ay tinatawag ding blank na direksyon. Yan. Ano kaya yan? Compass rose, north arrow, ordinal, o cardinal, o pangalawang direksyon. Ang simbolo na nagpapakita ng cardinal na direksyon sa mapa ay ginagamit ng mga scout ay tinatawag na, yan, pili kayo dyan kung compass rose, ordinal, cardinal, o north arrow, o pangalawang direksyon. Ang hilagang silangan at timog kanluran ay halimbawa ng, yan ba ay halimbawa ng compass rose, ordinal, cardinal, north arrow, o pangalawang direksyon. Ang blank ay ginagamit sa mapa upang ituro kung nasaan ang hilaga. So ano daw ba yan? Yan ba ay compass rose, north arrow, ordinal, cardinal, o pangalawang direksyon? Tinatawag ding blank ang pangalawang direction. So pili lang kayo dyan, ano? Tapos mami ipapaliwanag natin. Okay. Gamit ang mapa ng Region 4A, Calabarzon sa ibaba, sagutin ang mga sumusunod. No? Isulat ang sagot uli sa notebook. Pero letter lang ha. Mga bata, pag gagawa kayo, huwag nyo kalimutan isulat kung anong subject yung ginagawa nyo. Okay, number 1, anong lalawigan daw yung nasa hilaga ng Laguna? No? Ibig sabihin, nasa bandang itaas ng Laguna. Pili kayo kung anong letter dyan. A. Batangas, B. Cavite, C. Quezon, D. Rizal. Number 2, ang lalawigan na nasa timog silangan ng Laguna ay, pili tayo dyan, no? A. Batangas, B. Cavite, C. Quezon, D. Rizal.
O, gamitin yung compass laws para mapadali ang paghahanap. Anong lalawigan ang nasa timog ng Rizal? Ito ba ay A. Batangas, B. Cavite, C. Laguna, o D. Quezon? Number 4, anong look ang nasa timog ng Quezon? Ibig sabihin, ano daw yung ilog na nasa timog ng Quezon? Okay, yan ba ay Laguna de Bay, Lamon Bay, Taal Lake, o Tayabas Bay? O Tayabas Bay, no? Laguna de Bay, Lamon Bay, Taal Lake, o Tayabas Bay? Number 5, anong direksyon ang kinaroroonan ng lalawigan ng Cavite? No? Ito ba ay Hilaga? Ito ba ay Kanluran, Silangan, o Timog? Yan, pakisagot yan sa notebook ha. Tapos, huwag kalimutan ilagay ko anong subject. Okay, gawain sa pagkatuto bilang 4, no? Basahin mabuti ang mga pangungusap, piliin ang letra ng tamang sagot. Saan sumisikat ang direksyon? Saan direksyon sumisikat ang araw? No? Letter A, Kanluran, B, Silangan, C, Timog, at D, Hilaga. Ano ang tawag sa gisag na ginagamit sa mapa? A, compass laws, B, direction, C, pananda, o D, simbolo? Ang Hilaga, Timog, Kanluran, at Silangan ay tinatawag na A, compass laws, B, pangalawang direksyon, C, pangunahing direksyon, o D, pangatlong direksyon. No, alin sa mga sumusunod ang ginagamit upang mahanap ang tamang direksyon ng iyong patutunguhan? A, mapa, ay A, compass laws, B, globe, C, mapa, D, arrow. Number 5, ano-anong direksyon ang nasa pagitan ng Hilaga at Silangan? A, Hilagang Silangan, B, Hilagang Timog, C, Timog Silangan, o D, Hilagang Kanluran. Yan. O ito yung mga paliwanag natin, tingnan natin kung nakuha niyo yung tamang sagot dun sa pinagawa kanina. May 4 na pangunahing direksyon sa pagtukoy ng kalagayan ng o kinalalagyan ng isang lugar, no? O puok. Ang mga ito ay Hilaga o north, Timog o south, Silangan o east, at Kanluran o west. Compass laws, ito yung ginagamit natin na panghanap ng direksyon. Ipinapakita nito ang cardinal na direksyon. Ulitin ko cardinal na direksyon, Ito yung Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran. At laging nakaturo sa itaas sa Hilaga. North arrow naman yung ginagamit natin pang turo kung nasaan yung Hilaga. Kadalasan kasi yung mga mapa, hindi na sila masyadong, may ibang mapa na walang compass laws, bagkus na nakalagay na lamang ay north arrow. Yung mga magagaling na sa mapa, yan ang ginagamit nila. Mga pangalawang direksyon o ordinal direction. Ito ang Hilagang Silangan na nasa pagitan ng Hilaga at Silangan. Hilagang Kanluran na nasa pagitan ng Hilaga at Kanluran. Timog Silangan na nasa pagitan ng Timog at ng Silangan. Timog Kanluran na nasa pagitan ng Timog at Kanluran. Yan. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Iguhit ang panandang ginagamit sa pagtukoy ng direksyon. Sulat natin to sa sagutang papel. So, gawa tayo ng compass. Drawing tayo ng compass ng compass laws na may pangunahin at pangalawang direksyon. At north arrow, isulat kung saang direksyon ito nakaturo. Medyo easy naman yan kasi lagi naman yan nakaturo sa north. Okay, gawaing pagkatuto bilang 6, isulat ang mga letra ng tamang sagot. So, basahin nyo na yan, alin dito ang pananda para sa Hilagang Kanluran? Ayan yung mga pagpipilian. Bawat mapa ay may simbolo o sagisag na palaging nakaturo sa direksyong ano. Yan. Ano daw yun? Hilaga ba, Kanluran, Silangan, o Timog? Madaling hanapin ang kinaroroonan ng isang lugar sa pamamagitan ng paggamit ng A, guhit, B, larawan, C, mapa, o D, pangturo. Number 4, ano ang tawag sa pangunahing direksyon? A, vicinal, B, cardinal, C, north arrow, o D, ordinal. Number 5,
Ang pangalawang direction ay tinatawag ding vicinal na direction, north arrow, cardinal direction o ordinal direction. Yan, letter na lang ang isusulat mga bata ha, huwag niyo nang kokopyahin niyo ng buo. Gawain pagkatuto bilang 7. Basahin mabuti ang mga pangungusap, sagutin ng opo o hindi po ang mga sumusunod. So may kita ko sa inyo mga notebook ay opo at hindi po. Sinasabi ba ng direksyon ang dakong kinaroroonan? Opo o hindi po. Sa silangan ba sumisikat ang araw? Opo o hindi po. Pangunahing direksyon ba ang timog silangan? Opo o hindi po. Ang kanluran ba ay pangalawang direksyon? Pili lang kayo kung opo o hindi po. Okay, gawain sa pagkatuto bilang 8. Ang pag-alam ba ng lokasyon sa iba't ibang lugar sa pamayanan ay tanda ng pagpapahalaga mo sa puok na tinitirahan? Okay, sa mga bata, no, ipaliwanag ang inyong mga sagot at isulat ito sa notebook. Okay? So, doon nagtatapos po ang ating lesson for today. Magandang araw po sa inyo at salamat sa pakikinig hanggang sa ating muli.